Hey mga bros, may balita nga tayo dito po kay Zachary Soto. Andun kasi sa reports and rumors natin, ito pong si Kai Soto ay pinag-iisipan na rin pala ito ng San Miguel Beermen offeran ng isang malaking offer mga kabrods. Yes, ayun din kasi sa reports and rumors natin, 5 to 7 million pesos a month ang gustong i-offer ng SMB dito kay Kai Soto. If ever man na hindi ito matuloy dyan sa NCAA school. Yes, mga kabrods, yes. Andun kasi sa reports and rumors natin, etong si Kai Soto, kaya pala hindi ito naglaro sa last window ng Gilas Pilipinas against New Zealand and Australia. Ay busy ito nakikipag-negotiate sa school niyan or magiging school niyan sa NCAA. Yes, mga kabrods, sabi rin kasi na itong si Kai, kapag naglaro dyan sa NCAA, kumbaga one step ahead na ito sa NBA. Kaya nga yan, yung mga gusto nilang gawin sa programa ni Kai Soto. NBA dream talaga ang gusto talaga ng batang ito eh. Pero yun nga, andun kasi sa reports natin, ang SMB naman ay open din naman. With or without Kai Soto, okay lang sa SMB. Pero, o-offeran nila ito na nakahang lang. Itong offer or big offer ng SMB na 5 to 7 million pesos. Kahit di man tanggapin ito ni Kai Soto, okay lang din sa SMB na i-reach niya yung NBA dream niya. Pero if ever man na hindi talaga ito matuloy sa NCAA, baka ito na yung next nakakagatin ni Kai Soto na pinakamalaking offer na nakuha ng kanyang career. Ito pong sa offer ng SMB na mas malaki pa sa offer ng Koshigaya Alphas na current team niya sa Japan B-League, mga kabrods. Kaya okay rin kasi ng SMB ito pong si Kai Soto. 7'3" na pwede nilang ma-develop as next Junmar Fajardo. And next, best big man sa Gilas Pilipinas ito, mga kabrods. Gusto kasing i-develop ng SMB yung pangangatawan, footwork na ito ni Kai Soto. Kumbaga, okay na eh. May shooting na ito. May galaw na rin sa handles, mga kabrods. And maganda na rin ang shooting form. Kumbaga, ang pinaka kulang lang ni Kai Soto talaga yung sa ilalim. Yung tigas ni Junmar Fajardo, footwork ni Junmar Fajardo, yung gulang ni Junmar, yung pinakakulang pa ni Kai Soto. Pag yan kasi napunan na ni Kai Soto, pag natutunan na talaga ni Kai Soto at mismo si Junmar Fajardo ang magiging coach niya, mas lalong lalakas ito pong batang ito, mga kabrods. Yan ang gustong programa ng SMB sa kanya. Pero yun nga, open din naman at suportado rin naman ng SMB na mas malakas naman yan si Kai Soto kung makukuha niya yung NBA dream niya, kung makukuha siya dyan sa NCAA at kung matutuloy siya dyan, mga kabrods. Kaya okay rin. Kahit ako, suportado rin naman ako kay Kai Soto na mag-NCAA siya imbis na na-stuck na lang lagi sa Japan B-League or dito sa PBA. Mga kabrods, NCAA at NBA dream pa rin naman ang pinaka-goal natin para dito sa programa ni Kai Soto. Dahil alam natin na mas lalong lalakas ang Gilas Pilipinas pag meron na tayong pure-blooded Filipino na nakatungtong ng NBA. Dahil iba na ang magiging experience niya dyan, iba na ang magiging confidence niya dyan kapag ito ay naglaro ng Gilas Pilipinas, kapag ikaw ay isang NBA player na. Diba, mga kabrods? Kaya okay rin. Pero dito sa SMB, okay rin naman at maganda rin ang magiging offer nila kay Kai Soto. Dissenting offer, sobrang laking offer, at malay natin, mga kabrods, kung makuha talaga ng SMB at kumagat si Kai Soto dyan sa offer ng San Miguel Beermen, grabe na. Mas lalong lalakas na lalo ang San Miguel Beermen neto, mga kabrods. Di na rin biro kapag meron kang 7'3" na ganito yung galawan, may outside shooting, at tapos ang pang-ilalim pa ala Junmar Fajardo. Mas lalong unstoppable na ito sa PBA, mga kabrods. Ito pong si Kai Soto. Kaya ikaw, sa tingin nyo, mga kabrods, dapat bang offeran ng SMB ito pong si Kai Soto ng ganyang kalaki? Or hayaan na lang ng SMB na mag-NCAA ito pong si Kai, dahil baka magdalawang isip pa ito kung ito'y offeran ng sobrang laki ng San Miguel Beermen. Komento mo lang ang opinion mo dito, mga brods, at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods, Devon Reed. Yes, ito kasi nababalita at reports natin na gustong ipalit na ngayon kay Riley Grigsby habang maaga pa bago mag-playoffs round. Paano ba naman kasi, ito pong Ginebra, imbis daw na isa sa mga top teams ngayon dito sa Group B, isa sa mga nagiging kulelat pa, mga kabrods. Although yes, habang maaga pa na i-judge ang Ginebra na isa sa mga kulelat team dyan sa Group B dahil hindi pa naman tapos ang ating elimination round. Pero yun nga, habang maaga pa kasi,
dapat makita na rin ito ng Ginebra na medyo may kulang talaga ang import nila na si Riley Grigsby. Wala masyadong leadership mga bros at di rin masyadong na-absorb yung chemistry ng Barangay Ginebra at triangle offense ni Coach Tim Cone, unlike kay Justin Brownlee. Although yes, gustong-gusto na talaga nilang ibalik mga kabrods si Justin Brownlee sa Ginebra, pero maaga pa nga, may injury pa si JB at talagang nagre-rehab pa yun sa kanyang bansa at nagpapagaling. Pero habang wala pa si Brownlee, eto ang magandang replacement ng Ginebra, Davon Reed. Ito kasi 31 years old, 6'5", and ito yung na-select ng 32nd pick ng 2017 NBA draft ng Phoenix Suns. So yes mga brods, isang former NBA player, ito pong si Davon Reed na naglaro na rin ng Indiana Pacers, Denver Nuggets, and Los Angeles Lakers noong 2023. Huli na yan, yes, 3 years ago lang at fresh na fresh pa from the NBA, ito pong si Davon Reed at 31 years old lang. Yes, akala nyo matanda na, hindi pa mga kabrods. Prime pick pa, ito pong edad niya, 31 years old, yes, 31 anyos lang. Itong si Davon Reed at ito yung pwedeng ipalit nila kay Riley Grigsby dahil ito talaga ay former NBA player. While si Grigsby, former NBA G League player lang yan. Mga kabrods, mas veterano ito, mas eksperyensado at pwede maging leader ito ng Ginebra bago mag-playoffs round habang nasa elimination round pa tayo mga kabrods. Dahil kung mag-i-stick ang Ginebra kay Riley Grigsby, talagang baka mahirapan ang Ginebra at worst, baka malaglag pa yan sila sa elimination round pa lang. Kaya nga ito, gusto na nalang kunin at pinag-iisipan na ng Ginebra na kunin ito pong si Davon Reed. Dahil as of now, wala pa naman din itong kupunan na pinaglalaruan. Huli na itong naglaro ng 2025 sa Birmingham Squadron. Diyan din sa NBA G League din ni Riley Grigsby. Huling laro na ito ni Davon Reed. So mga kabrods, malakas ito. Mas malakas ito kaysa kay Riley Grigsby dahil based din sa mga performance na pinapakita rin ito at based din sa experience na pinakita rin ito sa kanyang career mga kabrods. Shooting guard ang laruan nito. Yes, athletic, unlike kay Riley Grigsby, parang pang-ilalim kasing laruan yan. Kaya siguro ganyan ang Ginebra. Hindi pasok sa sistema, unlike na yung parang pang-forward na laruan to shooting guard na laruan ni Justin Brownlee ang nasanay sila. Hindi katulad ni Riley Grigsby na parang sentro na ang laruan. Ito kasi, Davon Reed mas okay to. Shooting guard ang laruan nito. Medyo umangat-angat na posisyon na pwedeng maging 2 or 3 ang laruan nito. Napaka-athletic, sobrang solid na scorer na player itong si Davon Reed, unlike kay Riley Grigsby based sa performance nito. At makikita mo talaga na solid na player, smooth na player, magandang footwork, magandang depensa, napaka-athletic, napaka-bilis sa height niyang 6'5". Talaga makikita mo yung pagiging former NBA player nito ni Davon Reed. So mga kabrods, malalaman mo talaga kung ang isang player ay isang NBA player, makikita mo yung laruan pa lang NBA caliber na. Kaya ikaw, sa tingin niyo mga brods ito po yung best na pwedeng ipalit ng Ginebra dito kay Riley Grigsby. Ito pong former NBA player ng Los Angeles Lakers recently lang, noong 2023, ito pong si Davon Reed. So, komento mo lang. Opinion mo dito mga ka-brods at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is for Basketball Trade Option lang. I'm out.